sa Big James TV. Today's vlog mga kabilog ay pag-uusapan natin kung ano bang meron dito sa Gen Z arcade build natin. Kasi marami akong post about dito kung ano nga meron dito kasi maraming hindi pa nakakalam kung ano meron dito sa build na arcade natin. Pag-uusapan natin kung ano yung laman nito, kung ano yung games nito, at ano ba ang specs na gamit ko sa build na to. Siyempre, bago tayo magsimula, baka pwede pa subscribe naman Big James TV at hit mo yung notification bell para pag nag-upload akong ganitong videos or edit these videos ay marami pa. Alright, simulan natin. Natin kung paano siya i-operate. Kasi yung mga last update kasi natin, hindi na tayo nakapag-upload, may final update pa nga. Actually, mga games lang yun na ina-update ko. Alos, ganun din naman, na-explain ko lang sa inyo na maayos. Ito kung paano i-operate. Same as sa mga arcade ko before, meron siyang switch sa likod. So pagka nag-blue screen na yan, meron siyang switch para sa computer. So by the way mga kabilog, this arcade is PC based na. So kailangan mo lang i-on yung PC by pressing button sa button. Ayan. So meron siyang two switch sa ilalim. Left is power on and off, and right is reset. Ayan, makikita nyo meron siyang Windows logo na Windows 11 na nakaboot siya sa mismong operating system. Ang mangyayari yan mga kabilog, hihintayin nyo mag-boot yung mismong lock screen. Pag lumabas na yung lock screen mga kabilog, pwede mo na tong lugan. So makikita mo, meron tayong follow nyo yung page ko, inquiries, contact number ko, nandiyan na rin, tsaka yung FBP. Kapag nakita nyo itong insert ko sa baba yung color white, pwede nyo na itong hulugan. Para makapag-operate na itong machine na to, pakita ko sa inyo kung paano gawin para makita nyo kung paano gamitin. Mag-accept tayo dito ng piso 5, 10, 20. So try natin hulugan. Universal coin slot yung gamit natin dito. So 5 pesos. So ang default kasi nito, piso 1 minute. So yun yung gusto ni client eh. Piso 1 minute, wala tayong magagawa, hindi natin pwede baguhin. So sundin natin si client kung anong gusto niya. Timer. Pag ito yan, nalabas na yung mismong game no. Actually wala siyang function. Ayan. Kailangan nyo pinutin tong Alt-Tab button. So ang purpose kasi ng Alt-Tab button, sa computer kasi Alt-Tab button, para makita nyo yung mismong Windows na nakaselect. Kumbaga, doon ka mag-ooperate sa application na yun. So pag pinunod mo yung mga kabilog, ito lang naman yun. Kahit one press lang, magkaka-function na yan. By the way, ilan bang games meron dito? So press mo lang itong back. Makikita mo meron siyang 103 games. Yan. Sa 103 games, halo-halo na yan. So wala na yung per console. Tinanggal ko yung per console kasi mas malilito kayo doon. All games na lang yung makikita nyo. So sa all games, sama-sama na yan. PS3, PS2, Xbox 360, Nintendo Switch, Wii U, at PC games. So pinagsama ko na sa isang PC. So kung maglalaro kayo sa ibang mga console, mas magastos ngayon. Kumastos lang tayo sa PC base lang. Tapos nilagay natin lahat ng mga games. So sa magtatanong naman kung ano yung specs nito mga kabilog, meron siyang Ryzen 5 4600G or 5600G. Depende dun sa supplier ko, sa nakukunan ko kung ano yung mga available. Then, sa RAM naman, meron tayong 16GB RAM na 3200 MHz. Meron tayong 1TB na SSD. By the way, dalawa siyang SSD. 1TB for the games, 128 GB na SSD is for operating system. Ginawa ko yung mga kabilog para pag anytime mag-corrupt yung operating system, hindi affected yung mga game. Madaling i-online technical support. Kahit hindi puntahan, mare-repair natin yan through online basta meron kayong internet. Ganun lang yun pagka problema yung operating system. At yung isang advantage kasi pag PC yung gamit natin, mas matibay. Hindi na tayo gumamit ng used console like Xbox 360, PS4. So, depende naman sa pangailangan ng mga client natin or customer. So by the way, punta tayo sa buttons. Nakadami kasi nagtatanong walang controller. Ang typical na arcade machine kasi mga kabilog is wala talagang controller. Nung 80s ako, naabutan ko talaga is yung arcade is buttons tsaka analog stick lang. Focus ako sa ngayon. Sa ngayon pa lang naman, gumawa ako ng arcade modern pero true classic style pa rin. Wala siyang joystick controller, analog style at
button style lang tayo mga kabilog. Kumbaga, babalikan pa rin natin yung or may experience yung 80s, 90s na analog stick at buttons. Kasi kung makapansin yung mga kabilog, mga arcade kasi ngayon halos lahat meron ng controller. So, kung mga modern games, kumbaga PS4, Xbox 360, PS2, pero yung mga typical na arcade talaga na abutan ko noon, tapos single timer lang, which analog lang talaga. So, gusto kong balikan to na ito yung style at yung timer kasi natin, iisa lang, nasa gitna. Kasi naglalaro ako noon, nung kabataan ko or bata pa ako, isa lang talaga yung timer. So, kailan lang kasi nauso yung dual timer sa mga ibang console. So, kung naghahanap kayo ng joystick controller, sa ngayon, going kasi marami akong games na gustong ilagay doon na open world at iba pang games. Kasi dito, limited yung function kung ano lang yung mag-play sa analog at buttons. Like itong mga arcade games talaga na gagana dito sa buttons natin. So yung mga kabilog, nakikita nyo, maubos na yung time. Ang mangyayari kasi dito, pag naubos yung time, babalik ulit siya sa lock screen. Ayan, 0 time na. Ayan, lalabas ulit yung lock screen at wala na kayong function sa arcade machine natin. Ngayon naman, pupunta tayo sa game, kung ano yung laman ng games nito. Kasi last update ko is 80 something lang. Ngayon dito meron tayong 100 something. So nagdagdag tayo ng mga emulator. Nagdagdag tayo ng PS3 tsaka Xbox 360. So yung Xbox 360 nakalagay ko na nakaraan pero dinagdagan ko lang siguro. Try natin maghulog. Try naman natin itong 10 pesos. So 10 minutes yan, mas medyo matagal-tagal na. Ayun nga, nung una, walang function. Kahit anong pinot mo, pinutin mo itong Alt Tab para pumunta siya sa mismong application. So kung gusto nyo malaman kung ilan yung games, pinutin mo itong back, 103 games. So ito yung mga games natin sa ngayon, kasi nag-update naman ako time to time. ARMS, Asterix, and Obelix, Battle Stadium, Blast Blue, Bomberman Ultra, ito yung sa PS3. Bomberman Ultra sa PS3. Tapos itong Brute Force, maganda yan, pang PC. Captain Toad, Nintendo Switch. And ito no, hindi nawawala. Crash Bandicoot 4, Insane Trilogy. Ito Racing, CTR. Ito pang Xbox 360, Mind Mutant, Crash Bandicoot 4. Cuphead, Nintendo Switch, syempre. Ito, PS3 games din, Dead or Alive 5. Ito pang PS2, Def Jam. Ayan, mga bago, Demon Slayer. PS2 naman, Battle Stadium, Digimon. DNF Duel, Donkey Kong, Double Dragon Neon, yan, medyo modern na to. Dragon Ball Fighter Z. So, Dragon Ball Infinite World yan, PS2. Ito meron yung Xbox. Dragon Ball Raging Blast 2. Ito, PS3 din. Dragon's Crown. Ayan, DuckTales. May nakakalam ito, PS3. Ano pa? Earthworm Jim HD. So, mas malinaw to. Sa mga 80s, 90s, nakakalam na. Ellipse, sa Nintendo Switch. Ayan, Galaga. So, modern version, PS3. God of Rock, para siyang Guitar Heroes, parang gano'n. Gicamela 2, yan, maganda rin yan. Guitar Hero 3, PS2. Age, Nintendo Switch, Hollow Knight, Inside, and It Takes Two. So magtataka, It Takes Two, may moving camera siya. Minodify ko na lang sa button siya yung iba. So playable siya sa analog at buttons. Ayan, D-Stars, parang Jump Force din yan. So halo-halo anime character, Jackie Chan, PS2, Jojo Bizarre, and Jujutsu Kaisen. Sa ngayon, alam ko hindi siya English version, pero soon pakita natin English. Jump Force, ayan, Kamen Rider, Nintendo Switch, Killer Instinct, ayan, mga Kirby Fighters 2, Kirby Star Allies, Kirby Return to Dreamland and Galaxy. Ayan, mga Kirby games. Kowa, ayan, mga Lego naman, Super Villain DC, and Super Heroes Mother. Ayan, Little Nightmares 2. Ito, mga multiplayer lovers in Dangerous Space Time. Ito para ring overcooked na mga mekaniko naman. And racing, Mario Kart 8, tennis, Mario Tennis. Ito ang bago natin sa Nintendo Switch, Mario vs. Donkey Kong. So,
And Marvel vs. Capcom 3 sa naghahanap ng Marvel vs. Capcom Infinite. Mega Man 11. Ito Mega Man X Collection 2. Yung one medyo kasi luma. PS1 na siya. Actually alam ko PS1 pa rin to. Medyo mas mataas lang yung version. Metal Slug 6. Mortal Kombat 11. Moving Out and Moving Out 2. Hero Justice Academia 2. Ito Namco Museum, ito yung mga classic games. So kasi may mga customer ko gusto ilaruin yung Pac-Man, and Rolling Thunders yan, mga luma pero medyo mas okay yung graphics din. Ito, yung Boruto Storm Connection. So wala na yung Ninja Storm 4 kasi andun na rin yung Ninja Storm 4 sa Connection. So sa naghahanap ng NBA, using analog, meron tayo NBA Playground 2. Need for Speed. Yan, Super Mario Bros. Yan, yung gameplay niya. Brawl Star, para ba siya Smash Bros. Line Parchment. Ayan, nilagyan ko na rin na classic Super Nintendo. Ayan, so naghahanap ng Super Nintendo. Pac-Man 2, Pac-Man Repack World. Ayan, pang PS3, side-scroller. Ganda yan. Power Rangers. Meron tayo Power Rangers fighting games. Prince of Persia. Yan, bagong games din yan. Itong Peach, bago rin to mga kabilog. Puzzle Bubble, syempre hindi mawala yan. Rayman Legends. Samurai Showdown. Ayan, yung bago Samurai Showdown. Sonic Superstar. Spider-Man, ito, PS2. Maganda to, 2-player. I-enjoy ko din. Ito, bago rin to. Spider Source. Sa Nintendo Switch. Street Fighter 4, Street Rage. Ayan. Slider, Super Bomber R. So yung R2 kasi hindi pa nag-work. Depende kasi sa emulator. Super Mario World. Ayan. So, TV na yan. So, TV na ang bagong Super Mario. Super Mario Wonder. Tsaka Super Mario Maker 2. So, ito yung mga mag-edit ka ng mga plays. At Smash Bros. Super Mario din. And Ninja Turtles Shredder Revenge, saka yung Kawabanga Collection. Sa Tekken, meron tayo Tekken 6, Tekken 7, Tekken 8, at Tekken Tag 2. So baka magsawa ka na puro Tekken. So King of Fighters 15, syempre hindi mawala yan. So Zelda, para siyang Pokemon type. Ayan, sa naghahanap yan, meron tayo. Ayan, Twisted Metal. So maghanap ako siguro mga upgraded version para ma-enjoy mo yung arcade na to. Urban Rain, yan, maganda rin yan, pang PS2. Ito syempre, sa naghahanap nito, baka hindi nyo alam pa, Worms Armageddon 2. Alam ko sa PC lang to, pero meron to sa mga console yan. Kasi laro niya. So naghahanap ng WWE, Wrestling. So Battlegrounds, Nintendo Switch, syempre, playable yan. Yoshi, part na lang yun ni Mario. Yung lahat ng mga games na nandito sa ngayon. Siguro sa 100 na yan, baka magsawa kagad kayo, dadagdagan pa natin sa sunod. At siguro mag-upgrade pa tayo na storage. Kasi 1 terabyte ito mga kabilog. Lahat yan gumagana sa buttons. So yung pinakamahirap na part kasi dito is yung pagkukonfig ng mga controls ng mga emulated games. Kasi hindi naman lahat yan. Pag nilagay mo yung games, is kagana kagad. So manual configuration lahat para gumana dito sa buttons at analog natin. So sa mga nagtatanong, sulit pa bilhin tong arcade Gen Z natin? Ang sagot dyan, para sa akin, oo, kung fan ka ng 80s, 90s na ganitong setup. Pero kung hindi ka fan ng mga ganong setup at hindi mo na-enjoy yung mga mini games or mga adventure games, gamit lang itong analog at buttons. So hindi ka mag-enjoy. So para lang to sa mga gusto lang stress relieve, pag-enjoy lang man ng saglit by using analog and buttons function, ma-experience nila yung ganong setup. Kasi medyo more on build talaga is mga modern talaga yung mga may controller na PS4 or Xbox. So ganun talaga yung mga build ngayon. So kung makikita nyo sa market, bihira lang kayo makikita ng ganitong setup na medyo modern. Kaya tinawag kong Gen Z. Mga late 20s yung games and modern. Kaya yun yung makikita nyong
games dito. Kung may makikita ka mang luma 80s, 90s, is yung adds on ko na lang para at least kung may naghahanap ng gano'n, yung mga client na gustong games yon, so makikita pa rin nila dito. Pero actually, nilalagay ko talagang games dito mga kabilo is modern na talaga or late 20s, mga Gen Z. So yun yung mga games na nandito. Kasi kung ang ganda ng spacey mo tapos ilalagay mo sa lumang game pa rin, hindi na magiging worth it yung games natin para dito. Kaya nga tayo kumuha ng medyo high class na PC at kaya na iran yung mga AAA games para hindi naman siya AAA games kasi mga AAA games mas mataas talaga. Mga modern games na mag-i-enjoy ka syempre sa graphics pa lang. So ayun mga kabilog, sulit nga ba bumili ng ganitong Gen Z arcade build? So comment na lang kayo sa comment section kung nakakukulangan kayo sa games. Comment nyo sa baba kung ano pa magandang mini games or arcade games na mag-i-enjoy kayo through analog at buttons. So, kaya ganito ang ginawa ko, ma-experience pa rin natin yung 80s, 90s style or classic style na function. Pagdating naman sa design mga kabilog, kung gusto nyo mag-avail ng ganitong arcade machine at karapat-dapat na para sa ito at gusto mong bilhin, message mo lang ako sa Gigabit Tech or Big James TV. Ilalagay ko na lang yung description sa baba kung paano makapunta doon sa mga page ko. Uli, Big James TV at Gigabit Tech kung gusto mo talaga mag-avail ng ganitong classic style na modern games. So, message na lang ako doon sa mga page ko. At syempre, bago tayo magtapos, kita-kits na lang ulit sa mga susunod na videos natin at next vlog natin. At syempre, huwag mong kalimutan subscribe yung channel ko, Big James TV, at hit mo yung notification bell para pag nag-upload ulit ako ng mga ganitong videos or tech tips videos ay manandag kayo. Alright, see you to my next vlog. Peace out. Bye-bye!